Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Pupuri sa iyo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na kami makapagbalik ng pasalamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, Diyos ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa dugo. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpo sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpong sa dakong lihim. Hallelujah, ka, Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin sa dakong lihim. Come on, church. Patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Patuloy namin natin ang presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Come on, church. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpong sa dakong lihim. Ako po si Brother Rafi Lasso. Nais ko lamang pong ipatotoo ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Galing po ako ng Maynila, pero ako po ay taga dito talaga sa Cabiao. Maliit pa po ang anak namin ng asawa ko noon. Wala po akong trabaho nang dumating kami dito sa Cabiao. Lahat po ng gutom at hirap, dinanas namin pamilya ko. Andong manguha ko ng araw-araw ng niyog sa mga puno at ibinebenta ko sa palengke. Ang tanghalian po namin noon ay tinapay. Bukod pa po doon, barkada pa po ako araw-araw. Inom, may kasama pang drugs, nakikipag-away pa sa labas. Kasama ang barkada. Tapos pag uwi ko po ng bahay, aawayin ko pa ang asawa ko. Hanggang sa pumasok ng labandera ang asawa ko, kila Kuya Nemi. At doon po isinama sa church ni Kuya Nemi. Asama ko din ang mga anak ko na maliliit pa po noon. Hindi po nagtagal, lumipat kami ng bahay doon na pumuli na wala ako sa Panginoon. Mas lalo po akong nalulung sa alak, barkada at minsan po ay may drugs. Pag umuwi po ako ng bahay, lasing, nagwawala ako at nagbabasag ng mga gamit namin. Sasaktan ko pa po ang asawa ko hanggang sa nilayasan po ako ng asawa ko. Lalo pong naging magulo ang buhay ko noon. Sumunod pa po na namatay ang aming anak na panganay na lalaki na wala po ang pagtitiwala ko sa Panginoon.
Pakiramdam ko po noon ay pinabayaan niya ako. Dumating ang araw na nagbalikan po kami ng asawa ko noon. Doon na po unti-unting nagbabago ang buhay namin. Nakapagtapos ng 2 anak na kolehiyo, nakapundar ng mga gamit. Hanggang sa gumawa po ako ng bahay ni Kuya Nini sa San Vicente, doon ko po nakilala si Pastor. At nalaman ko na po na may church sa San Fernando Sur. Bumalik po ako sa Panginoon at unti-unti po, inaalis ko po ang inom, yosi at barkada sa buhay ko. Hanggang ang mga anak ko ay nakabili na din ng mga lupa at natulungan po kaming mag-asawa. Sadya pong napakabuti ng Panginoon sa akin. Hindi niya po ako pinabayaan ng mga panahong ako ay nabagsak at walang-wala. At lalong hindi niya ako hinayaan na tuluyang mawala sa kanya bilang anak. Naisip ko po sadyang pinadana sa akin ng Panginoon lahat ng iyon upang pagsisihan ko ang lahat ng aking nagawang kasalanan. Sadyang napakabuti po ng Panginoon. Tunay ngang kapag nanatili ka sa lihim ng ating Panginoon, hindi ka niya pababayaan kahit sa panahon na wala ka ng malapitan. Purihin po ang ating Panginoong Jesus. Ako si Nilubalingi ng San Fernando Sur. Gusto ko lang share ang aking kwento kung paano ako napunta dito sa Jesus Christ, to God be the glory. Noong araw, matagal na kaming magkaibigan ni Brother Nemi. Teenager pa lamang kami, mahilig na kaming makinig ng salita ng Diyos. Kapag ini-invite kami sa mga Bible study, dumating ang pagkakataong nagkatrabaho, nagkapamilya na kami. Siya ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ako naman ay dumadalo din naman sa gawain ng Panginoon. Ngunit nang mawala ang taong gumagabay sa amin, unti-unti kaming lumamig at nanghina sa pananampalataya. Naging sobrang abala kami sa paghahanap buhay. Pero nitong nagkaedad na kami, nagsimula kaming maghanap ng church na mapupuntahan. Hindi kasi mawala sa isip ko ang sinabi ng pinsan ko na gumagabay sa akin noon. Kumakain ng tao upang mabuhay, hindi nabubuhay para kumain lamang. Maraming biyaya ang binigay ni Lord sa buhay namin, pero pakiramdam namin ay kulang kami sa pasalamat sa Kanya. Kaya sabi ko kay Mrs., matanda na tayo, ilanan natin ang natitira nating buhay sa pagpapasalamat sa Panginoon at pagpupuri sa Kanya. At ginamit ni Lord si Brother Nemi, nag-invite sa amin sa anniversary ng church. Sabi niya, dinadalaan daw niya sa Lord na sana nakasama niya kami sa pagpupuri. At doon nagsimula. Kaya ngayon, 1 taon na kaming dumadalo. Maraming salamat kay Brother Nemi, kay Pastor Francis at kay Pastora Michelle na walang sawang pagtuturo upang lumakas ang aming pananampalataya sa Diyos. May paborito akong talata, yung Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya pilitin nating makasunod sa kanyang kalooban, sikapin nating makapanatili sa lilin ng ating Panginoong Hesus. Marami ang hadlang pero huwag tayong paladaig. Manalangin tayo kay Lord na patuloy niya tayong gabayan upang sa huli ay magtagumpay tayo sa laban at makamit ang inasam na kaligtasan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ako po si Sister Joyce Limbago. Nais ko pong ipatotoo ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Ako po ay nakakilala sa Panginoon noong ako ay 3rd year high school pa lamang. Bunga po ito ng pag-i-invite ng aking matalik na kaibigan. Noong una po, wala po akong pakialam sa paligid nung umattend po ako doon sa church nila. Uma-attend lang po ako para sa kaibigan ko. Kapag hindi po siya uma-attend, hindi din po ako uma-attend. Automatic po yun.
Ganun po ang naging senaryo ko ng ilang buwan. Paulit-ulit. Hanggang sa nangyari ang unang plot twist ng Panginoon sa buhay ko. Nagising na lang ako isang araw. Nasabi ko, gusto ko nang umaten kahit wala yung kaibigan ko. Gusto ko nang umaten kahit ako na lang mag-isa. At doon nagsimula ang pagkilala ko sa Diyos. Lumipas ang panahon, gumraduate ako, at nagkatrabaho. Ngunit hindi na po ako nakabalik sa church na inaatenan ko noon. Dumating ang pandemya. Sa pagtatapos ng pandemya, nang maluwag na pong makalabas ang lahat, ay pilit akong inuudyok ng Panginoon na bumalik ako sa Kanya. Pero hindi ko po alam kung sa paanong paraan. Hanggang sa naalala ko na meron akong isang kamag-aral sa universidad na pinag-aaralan ko na born again din siya. Chinat ko po siya at sinabi ko na saan na ba ngayon yung church nyo. At sinabi niya po kung saan lugar yung Jesus Christ to God be the glory Cabiao. Sa pagbabalik ko sa Panginoon, dala-dala ko yung mga prayer request ko noon. Patuloy kong pinapanalangin, ngunit tila wala akong makuhang tugon. Ako po ay nagpatuloy sa ating church. Patuloy na nananalangin na sana isang araw dinggin ng Panginoon ang aking panalangin. At yun po ang makakilala ang aking pamilya at makatanggap sa Panginoon. Pero hindi po naging madali ang lahat para sa akin. Ilang beses po ako natisod at nadapa. Ngunit ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga salita at mga pangako. Dahil ngayon po sa kauna-unahang pagkakataon, sa pagpapatotoo ko sa harap nyo at sakto sa ika-12 na taong anibersaryo ng ating church. Kasama ko na po sumasamba ang aking mga kapatid, mga pamangkin ko po, mga pinsan ko, at mga mahal ko sa buhay. Tunay pong tapat ng Diyos dahil tinupad niya ang prayer request ko 12 years ago. Ito po ang pangalawang big plot twist ng buhay ko. At sa ating lahat po na nawawala na ng pag-asa at nangihina ng loob na baka hindi na po sumagot ang Diyos sa ating mga panalangin dahil sobrang tagal na. Ini-encourage ko po kayong magpatuloy at manatili sa lilim ng Panginoon sapagkat sa Diyos po na pinaglilingkuran natin at sinasamba, siya ay tapat at hindi nagbago sa kanyang mga pangako. Yan lamang po at sa Diyos ang papuri. Tunay mga kapatid na kapag tayo po ay nasa lilim ng ating Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating Diyos. Ang pag-iingat ng ating Panginoon, ang habag at pag-ibig ng Diyos ay palaging nasa ating lahat mga kapatid. Kaya manatili ka lang sa ating Panginoon. Manatili ka lang sa ating Diyos kapatid. Hindi pa huli ang lahat kapatid. At hindi rin aksidente na na-invite ka dito ngayon kapatid dahil kinakausap ka na ng ating Panginoon. Kinakausap ka na ng ating Diyos na baka ito na yung time para muli kang bumalik sa ating Panginoon. Baka ito na yung time para muli kang kuminaya sa ating Diyos. Naghihintay lang ang ating Panginoon. Iniintay ka lang ng ating Diyos kapatid. Kaya habang tayo patuloy na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, manatili lang po tayo sa presensya ng ating Diyos. Manatili lang tayo sa ating Panginoon. Patuloy tayo magsumiksik sa gawain ng ating Diyos, mga kapatid. Bakit? Anong sabi ng Diyos? Tapat siya sa mga pangako niya. Kung sinabi ng ating Panginoon, tutuparin yun ng ating Diyos. Kung sinabi ng Diyos na hindi ka niya pababayaan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos na hindi ka niya iiwan, hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Maniwala ka lang, manampalataya ka lang, tayuan mo yung katapatan ng ating Panginoon. Come on, church! Patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko
pagpapala ng Lord, or tayo man po ay sinusubok sa ating mga pananampalataya, or tayo man po ay may mga panalangin na hindi pa tinutugon ng ating Panginoon. Nawa ay hindi po ito maging dahilan para tayo ay lumayo sa Kanya. Bagkus, maging example po natin yung mga nag-testimony dito kanina, mga kapatid. Maging dahilan po ito para lubusan po tayong lumapit sa presensya po ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang pinakamahalaga, mga kapatid. Lalo't higit sa panahon ngayon na malapit na pong dumating ang Panginoon. Ito ang pinakamahalaga. Ikaw, ang puso mo, at ang Panginoon. Kung sakaling ngayon po tutunog ang trumpeta ng Panginoon, tayo kaya ay handa. Tayo kaya ay nakapagpatawad na. Tayo po kaya ay nakapagsisi na sa ating mga kasalanan. Or tayo po kaya ay datnan ng Panginoon na naroroon po tayo sa point na nag-aapoy ang ating pananampalataya sa Lord. Sana po, mga kapatid, nawa tayo pong lahat na naririto ay datnan ng Panginoon na naroroon po at nagsusumiksik sa dakilang presensya ng ating Panginoon at pinipilit na pag-apuyin muli ang ating pananampalataya sa Kanya at patuloy na tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang ating goal kung bakit po tayo naririto sa church. Ang tayo ay makasama sa kaharian po ng ating Panginoon. Because one day, mga kapatid, mayroong nag-iisang Diyos na muling babalik para tayo ay kunin at dalhin sa Kanyang kaharian. Let's worship our one true God. Hallelujah. In the beginning, you were the promise, one with the Father, born as a man.
Kung tayo man po mga kapatid sa ating mga puso ay may mga karga-karga, surrender po natin yan sa ating Panginoon mga kapatid. Patuloy po natin pilitin na makasunod po tayo sa kalooban ng Lord. At kung tayo man po ay mayroong bang hindi nakakasundo, magpatawad po tayo sapagkat ang Lord ang unang nagpatawad din po sa atin. At higit sa lahat mga kapatid, mahalin po natin ang ating Panginoon ng higit sa lahat ng bagay dito sa mundo. Lagi po natin siyang i-priority mga kapatid. Siya ang maging goal natin mga kapatid. Sapagkat ang goal natin dito ang langit. Langit ang goal natin. Kaya patuloy po tayong magpatawad, patuloy po tayong magmahal, patuloy po natin piliting makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Oh, hallelujah! Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos.